Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin niyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ilang linggo na lang at matatapos na ang kalendaryo ng ating liturhiya. Kalendaryo ng liturhiya. Iba yung sa kalendaryo natin, iba yung kalendaryo ng mundo. Kasi matatapos ang kalendaryo ng mundo saan? December. Tayo, sa kalendaryo ng liturhiya, matatapos. At magsisimula ito sa panahon ng Adbyento. Malapit na. Kaya naman, ang mga maririnig nating pagbasa sa mga darating na araw, simula ngayon, ay patungkol sa katapusan. Sabihin nyo nga po, katapusan. Yan, Ito yung narinig nating pagsasalarawan sa ating ebanghelyo, kung ano ang magiging katapusan. Ayon kay Jesus, ito ay katulad noong kapanahunan ni Noe. Kilala nyo ba si Noe? Hello? Yan, yung may Noah's Ark, yung gumawa ng daong o bangka o arko. Yan, Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Anong nangyari? Dumating ang baha at namatay silang lahat. Dumating ang baha.
Gayon din naman noong panahon ni Lot. Oh, yung mga tao daw noong panahon ni Lot, nagsisikain din, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Kumbaga, busy sa kanilang buhay. No? Ganyan, inilarawan nung panahon ni Lot. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, ano nangyari? Umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ano nangyari nung kay Noe? Bumaha. Ano nangyari kay Lot? Umulan ng apoy at asupre. Kung titignan natin ang mga pangyayaring ito, malayo ba ito sa nararanasan natin ngayon? Hello? Hindi. Ang baha noong panahon ni Noe, ganun pa rin naman ngayon. Binabaha tayo. Tingnan mo, sa Cebu, hindi ba? Hindi malayo. Hindi malayo sa nangyayari ngayon. Ang pinagkaiba lang, noong panahon ni Noe, walang flood control. Hello? Nung panahon natin ngayon, may flood control pero hindi makontrol. Bakit? Kasi wala naman talagang flood control project. Ghost project. Yan. O kaya substandard ang flood control. Yun ang mas nakakalungkot. No? Nung panahon ni Lot, intindihin natin, nagkabaha. Diba? Ngayon, ang hirap intindihin. At ang hirap intindihin lalo, galing ito sa gawa ng tao. Piruin mo, nagbaha ng ganun. Bakit? Yung bundok ginawang kondo. Tapos ngayon, tinatanong, nasaan? Ganyan tayo Ang gagaling natin. Gagawa ng kalokohan kapag tinanong, magtatago. Kapag kinu-question, ayan, may neck brace na. No? May sakit na. Hindi na malaman kung nasaan. At yan ang nangyari nung panahon ni Noe. Hindi malayo sa panahon ngayon. Ganon din, nung panahon ni Lot, umulan ng apoy at asupre. Hindi ba? Ganyan din naman. May nararanasan tayong ashfall. Di ba? Kailan yon? Kapag pumuputok ang bulkan. No? Swerte na lang kami kahit papano. Pagka medyo nag-aalboroto ang Taal, no? Yung hangin daw hindi naman patagaytay. No? Kaya kahit papaano, wala kaming ashfall sa amin. Pero ganun pa man sa ibang lugar, nararanasan na ito. At hindi malayo rin ang naranasan nung panahon ni Lot sa panahon ngayon. Nakakatakot? Nakakatakot ba? Natatakot ba kayo? Ay, hindi pa. Kasi hindi nyo pa nararanasan. No? Intayin nyo pa ba? Iintayin pa ba natin na tayo ay ulanin ng asupre? Intayin pa ba natin tayo bahain? Hindi nyo ba napapanood? Hindi ba kayo natatakot? Pero hindi naman takot ang gusto ni Jesus na pagtuunan natin ng pansin. Kasi sa mga panahong iyon, wala naman tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung bumaha. Wala na tayong magagawa kung umulan ng asupre. Pero ang maghanda, meron tayong magagawa. Ang maghanda, meron tayong magagawa. Iyan ang gusto ni Jesus. Iyan ang binibigyang diin ni Jesus, ang maghanda sa katapusan. Sabi mo nga sa katabi mo, maghanda ka na. Ayan, ayan, di ba? Hindi natin maiwasan ang katapusan. Hindi natin alam kung kailan. Sa Cebu, bumaha. Maaring sunod naman, Maynila, hindi natin alam. Kaya nga nitong bagyong Yuan, di ba? Napadasal tayong lahat na wag mangyari man lang. Sa mga ganong pangyayari, yun lang yung mga maliliit na bagay na pwede nating paghandaan. Pero ang totoo, may katapusan at hindi natin ito matatakasan.
Ang pwedeng gawin, paghandaan. Kaya nga, ito yung gusto ni Jesus. Maghanda. Kung merong hindi pagkakaunawaan sa pamilya o sa iyong mga kaibigan, mag-ayos na bago pa mahuli ang lahat. Marami hindi naghanda. Kaya noong dinatnan ng katapusan, iiyak-iyak. Sana, patawarin mo na ako. Di ba? Iyak-iyak ng ganun. Anong gagawin ng bangkay? Nung buhay, ayaw mong dalawin. Nung buhay, ayaw mong makipagbatian. Ngayon patay na, patawarin. Paano? Kung magsalita yan. Hello? Kung isama ka niyan. Diba? Diba? At ganun din, no? Kung meron kang ginagawang kalukuhan, itigil mo na yan. Itigil mo na yan. Yan ang paghahanda. At kung meron kang dapat gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas. Paghandaan. Kaya nga nabibilib ako dun sa mga tao na kayang sabihin, Father, handa na ako. Handa na ako sa buhay ko. Kahit anong mangyari, okay na ako. Tapos na mag-aral ang mga anak ko, okay na ako. Kaya ko nang mawala sa mundo. Bilib ako doon. Meron nga iba agaw buhay na ayaw pa. Ayaw pang mawala. Talagang lumalaban pa. Bakit? Hindi handa. At pag handa tayo, kaya mong harapin ang katapusan. Ito ang sinasabi sa atin. Hindi tayo tinatakot na merong katapusan, kundi pinaghahanda tayo sa nalalapit na katapusan. Hindi natin alam kung kailan, pero ang sinasabi, paghandaan. Mga kapatid, totoo po na may katapusan at hindi man natin ito alam kung kailan. Kaya dapat paghandaan para ang ating maging hantungan ay kalangitan. Amen? Amen. Tumayong